isa sa atin? Masaya ba kayo? Umalakpak ang masaya sa umaga nito. Amen? Purihin po ang Diyos. Isa pong malaking kagalakan para sa akin at ako po'y muli gagamitin ng Panginoon at tumayo sa inyong harapan. To serve the Lord is a great things. Amen? Amen. Sa ngalan po ng mga exhorter, leaders of this church, kami po ay bumabati ng bawat tatay ng Happy Father's Day. Ang pagiging tatay, ama, ay hindi po basta-basta. Pero subalit, meron po tayong Diyos Ama sa langit na siyang tumutulong sa atin, na siyang nagtuturo sa atin, at higit sa lahat ang gumagabay sa atin. Purihin po ang buhay ng ating pong mga katatayan. Wala pong perfect na ama. Subalit, meron po tayong perfect na ama sa langit. Amen? That is the name of Jesus. Tayo po'y dumako muna sa ating pong panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pong pagdiriwang ng mga araw ng mga tatay, daddy, ama, o ano pa mang tawag sa kanila. Panginoon, ikaw ang mapagmahal na ama. Kaya kami po lamang dapat tumitingin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat ama na naririto ngayon. At lalo pa namin naisin na makilala ka namin. Panginoon, sa umaging ito, hayaan niyo po ng iyong banal na salita na mangusap sa bawat isa sa amin. Hindi lamang namin ito pakikinggan, kundi po'y magsilbing kalakasan, blessing sa bawat tagapakinig. Hayaan niyo po, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu na siya pong magsalita, humipo sa bawat kaluluwa na nararito ngayon. Pagpalain niyo po, O Diyos, sa iyong salita. Ikaw lamang ang aming dapat itaas sa umagang ito. Because you are the God who created us. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Salamat po, Panginoon. Ito po'y aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayong tumayo at bigyan po natin ng parangal sa pagbasa po ng banal na salita ng Diyos. Ang ating pong text sa umagang ito ay matatagpuan sa John chapter 12, 1 to 11. So, panibagong kabanata na muna tayo. Last week, ating po natunghayan ng chapter 11. Ang sabi yun, the verse 1. Okay. Sundan nyo na lang po ako. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus. Honor Martha served, while Lazarus among those reclining at the table with him. Verse 3, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Verse 4, but one of his disciple, Judas Iscariot, who was later to be betray him, objected. Why wasn't this perfume sold
and the money given to the poor. It was worth a year's wages. He did not say that because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Verse 7, "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plan to kill Lazarus as well. For on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Tayo po'y maaari ng makaupo. Praise God. Salamat po sa Panginoon. So, tapos na po tayo sa chapter 11. At ang susunod sa chapter 11 ay chapter 12. So, inaano lang po kayo, ginigising lang po kayo kung kayo po ay hindi pa inaanto. So, dahil hindi naman masyado malamig yung ating aircon, pero malamig na rin. Dito banda. Okay, so yan ha. Chapter 12. So, ibig pong sabihin, ang chapter 12 ay nasa halfway mark na po tayo. Bakit halfway mark? Because the book of John has 21 chapters. No? So, nasa kalahati na po tayo. By this time, alam nyo na po ang team ng Gospel of John. Sino po nakakalam ng team of the book of John? Anyone? Wala akong premyo. Okay. Sa mga nag-SON, anong klaseng genre ang for gospel? Anyone? That is narrative. No? Kwento ng tunay na nangyayari. Narrative. Kung titignan po natin si John, yung book of John, 1 to 11 chapters, makikita po natin, ginugol niya ang 3 years na buhay ni Jesus Christ. Kung titignan po natin siguro si John, napakagaling na director, inilapit niya ang huling 1 linggo ang buhay ng Panginoon, the Passion of Jesus Christ. Ginamit niya yung huling 12 to 21 chapters. Tignan niyo ha. 7 days, 1 week. Ipinukot ni John ang Passion of Christ. So, sa next Sunday, makikita po natin yung pasimula, yung Passion of the Christ. Papasok na siya sa Jerusalem. Last Sunday, we learned about, anong title yung ating po na pinag-aralan ng last Sunday? One man should live, die. Very good. So, nasusundan po natin the book of John. And the theme of the book of John is repeated in the book of John 98 or 100 times.
Sino nakakalam? Mag-aaral po tayo ng Bible, no? Kasi napakahalaga po na meron po tayong isasagot. 98 times the word believe. Believe. Sa Greek word is pisteo. Ewan ko kung anong tama yung pronunciation. Pisteo. T-I-S-T-E-U-O. Pisteo. Meaning, to trust. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ito po yung team ni John. Sa pasimula pa lang, believe, believe, believe Jesus. Believe Jesus. At ang dahilan kung bakit naisulat ng buhay John, in 1 John 5:13 says, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya o nagtitiwala ay may buhay na walang hanggan. And in John 20:29, ang sabi doon, blessed. Sabi ni Pastor Kaloy ng last time, naniniwala, sino pong naniniwala o sinong nakakakita na sa Diyos? Meron po ba? Wala pong nakakita sa Diyos. No? Pero tayo ay naniniwala, nagtitiwala na may Diyos. Bakit? Because of the Bible says. Ito po yung ating katibayan. Ang nagpatutuo na sa pasimula pa lamang in Genesis 1 verse 1, the most famous verse, in the beginning, God. So ang Diyos ang nagpasimula ng lahat-lahat. Believe. One man should die. Sino ito? Last Sunday? One man should die. That is Lazarus. Si Lazarus muna. Kung bakit ang Panginoon ay hindi kaagad-agad pumunta sa Bethany, pagkat niya niyayaan siya para pagalingin yung kanyang kaibigan si Lazarus. Pero nagpaliban muna ng ilang araw ang Panginoon para si Lazarus ay totoong makitang patay. So 4 days na, nasa libingan na si Lazarus. Bakit? Pinagpaliban na pagpunta ng Panginoong Jesus doon sa Bethany upang si Lazarus ay maging patutuo na mayroon pong buhay na walang hanggan. Amen? Ang sabi sa Hebrews 9:27, sino pong nakakaalam? Man destined to die once. And after that, the judgment. Pero si Lazarus na ating pong pinag-aaralan, exempted po siya dito. Sapagkat si Lazarus ay 2 beses siyang namatay. At magiging 2 resurrection din siya mararanasan. Binuhay na ng Panginoon, namatay uli, at gustong patayin kaagad mga chief priests, mga pariseyo, mga laban kay Jesus, mga oppositionists. Haba ata yung background ko, Pastor. Okay. So yan. Nakita na po natin na si Lazarus ay muling binuhay ng Panginoon. At pagkatapos siyang mabuhay, ang mga kalaban ng Panginoon Jesus, ang gustong pumatay, ang gustong umaresto, ay kalat na ang balita.
Kailangan natin hulihin si Jesus sapagkat marami na siyang followers. Followers. So anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay nagpunta sa Ephraim village. So, ang ganda, no? Ephraim village. So siguro mga 1 week siya doon. Hindi po sinabi doon, pero diyan nagtagal. Parang siya po ay makapag tago para hindi siya mahanap. Hindi siya lantaran na naglalakad. Papasok na tayo sa ating text. At ang Panginoon ay bumalik sa Bethany. Ang sabi doon sa verse 1, okay. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So 6 days, eto na yung sinasabi ko kanina, 6 days. Anyway, ang title po ng ating pag-aaralan sa bagay nito is, How should we respond to Jesus? Paano ba ako tutugon kay Hesus Kristo? There are 2 kinds of people here on earth. Alam niyo ba yan? Meron pong 2 klase ng tao. Pag believers ka, anong meron? Eternal life. Buhay na walang hanggan. And non-believers, they are the destined to the punishment of God. Eternal punishment, condemnation. Sumapalad po tayo mga believers. Sabihin nga po, mapalad ka sapagkat ikaw ay believers sa lahat. And mapalad po tayo sa dami ng tao sa mundo. Tayo ay pinili ng Banal na Espiritu upang maging believers. Kanino? The one who died on the cross. Jesus Christ. Jesus Christ. Hindi po apelyado yung Christ. No? Ito po ay titulo lang. Kanino ka naniniwala? Kay Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? The Lamb of God. So, pasok po tayo dun sa Passover last week. Ano po yung Passover? Passover. Paglampas. Pagpaliban. Ito po yung isineselebrate ng mga Jews. 6 days before the Passover, sabi po ng Passover ay a Jewish festival commemorates how God delivered the Israelites, passing over the home marked by the blood of the Lamb, sparing their firstborn, the 10th plague, ang ikasampung salot sa Exodus. Ano yung unang salot? Turn water into blood. Kung ikaw ay umiinom, kunwari ito, may tubig. Pag binuksan ko, ito po ay may laman, dugo. Inom muna kaya ako. Ang galing ng twist, no? So yun yung unang salot. And the first miracle of Jesus in John recorded was turn water into wine. So, meron silang pagkakahalintulad. So, yung 10 salot, ito po yung sineselebrate ng mga Israelites hanggang sa ngayon. No? Yung
pagliligtas sa sino man makitaan ng shadow of death o the Lamb na may dugo doon sa kanilang hamba ng bahay. So pag nakita ng shadow of death, yung bahay na yon, ito ay lalampasan. Lalampasan, the Passover. Sparing the firstborn. Ang ganda pa naman, no? Merong wala dito si Brother Jomel, no? Si Brother Jomel, yung kanyang firstborn. Napakasarap po na makita yung firstborn. Na kahit anong pagod mo sa pagpupuyat, sa pag-aantay sa panganak ng asawa mo, pag lumabas yung firstborn mo, tanggal lahat. Nandun yung kagalakan. At ang nagbigay ng kagalakan ay ang Diyos sapagkat ang firstborn, ang first family, ay ang Diyos ang siyang nagtatak. Siya lamang ang nagtatak. So mapalad po tayo sapagkat tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Lagi yung sinasabi na there are two kinds of family in this world. The family of man and the family of God. Tayo po, kahit tayo po ay maghihiwalay, ma-scattered man tayo sa church na ito, pag dumating ang Panginoon, tayo po ay makita-kita sa pamilya ng Diyos. The Universal Church. Masaya ba kayo doon? Amen. Sapagkat ito po ay ang author dito. The Universal Church, ang pangkalahatan, iglesia sa mundo is ang Diyos, ang siyang nagtatag. Today, Jesus Christ is the Passover Lamb. So makikita po natin, kapag pinag-aralan po natin yung Old Testament, ito po ay shadow. Kung meron pong lamb na pinatay, ang katumbas noon ay si Jesus Christ. Siya lamang yung lamb. The Lamb of God. Siya lamang yung ipinako sa krus. Siya'y namatay at muling nabuhay. And after 3 days, siya ay nananatiling buhay hanggang ngayon. At anong ginagawa ng Panginoon ngayon sa langit? Alam nyo, ipinag-pray kayo bawat isa. Ang anak kong ito, gagamitin ko. Ang anak kong ito, siya yung magte-testify na ako ang Lamb of God. Upang ang lahat na pinili ng Diyos ang mahabaginan ng mabuting balita. Amen? So napakaganda po ng ginawa ng Panginoon doon sa Passover. So sabi doon sa binasa po natin, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was whom Jesus had raised from the dead. Bethany, Jesus went there. Bakit? Bakit bumalik uli ang Panginoon? Hindi din sa Capernaum, sa Galilee. Alam niyo bakit? Dahil ang Panginoon ay 100 man, 100 God. Meron din po siyang BFF. Meron siyang malapit na kaibigan. No? Malapit ang kanyang puso sa tatlong magkakapatid nito. Sapagkat siya ay welcome lang sa bahay na ito. Pero kanino kayang bahay ito? Itong pinuntahan nila. Mamaya makita po natin doon. So nagkaroon po ng Thanksgiving party. So kita po natin, no? Si Jesus bumalik sa Bethany dahil doon lamang siya welcome. Sa temple, hindi po siya welcome doon. Kasi inaabangan siya ng mga tao. Aarestuhin siya. Pero dito sa Bethany, nandun nag-aantay. At nagkaroon ng Thanksgiving party. Whose house? This is the house of Simon the leper. Leprosy. So makikita rin po dun sa book of Matthew 26 and Mark 14. Si Simon the leper,
Pero dito, ang oras na ito, si Simon ay magaling na. So, ginamit ng Panginoon ang kanyang tahanan. So, anong ginagawa ni Martha? Martha serve. Serve. The word serve in Greek, servant, means diakonos. Meaning deacons. Deacons, yung mga nagsiserve. Noong una, si Martha, kung titignan po natin sa ibang account sa Mark, sa Luke, minsan dumalo din ang Panginoon sa bahay ni na Martha, Mary and Lazarus. Nung si Mary ay nakaupo sa paanan ng Panginoon Jesus, itong si Martha siguro, busy talaga. No? Si Mary walang ginagawa, nakaupo lang, nakikinig sa turo ng Panginoon. Anong sabi ni Mary? Hindi mo kayo alintana ng aking kapatid. Utusan niyo naman ang aking kapatid para tulungan ako. Pero mo, bisita, sasabihin mo. Si Simon dito, Simon the leper. Ex-leper, si Simon. Kasi pag ikaw ay may leprosy, ikaw ay sinasegregate, ikaw ay sinasantabi, ikaw ay marumi. Hindi ka pwedeng lumapit. Kundi magsisigaw ka ng, may leprosy ako, huwag kayong lumapit. Sapagkat ito ay nakakahawa. Pero this time, si Simon ay malinis na. Yes, magaling na ako. Wala na akong leprosy. And then, sa other side, si Lazarus. Siya po ay nakaupo, reclining at the table, with him at the table. So, mas matindi yung patutuon ni Lazarus. So, testimony. Nag-witness na siya. Si Lazarus, one of the happiest person at the table, fellowshipping with Jesus and maybe giving testimony. Buhay ako. Talo ko kayo. Naranasan ko nang mamatay. Pero ito, buhay na buhay ako. Wala po doon. No? No words. Wala pong isang word na makikita po natin dito sa Bible. Nilagyan ko na lang po ng palamuti. Lazarus, no words uttered. The most effective witness is our living testimony kung sino po tayo. Naranasan ko pong mag-evangelize sa mga sasakyan. Salita ng salita, nauubos na yung boses. Hindi ko alam kung effective. Ang nakikita ko lang may umiiyak. Repent and be baptized. Hindi. Ganun po yung sinasabi ni John the Baptist. Repent. Sumisigaw sa ilang. Pero dito po si Lazarus, wala po tayong mababasa kung ano po yung sinasabi niya. The best testimony is our own life. Kung sino po tayo. The living testimony is, the best testimony is our living testimony of who you are. Kung sino po tayo. Transformed by God. Simon also be happy because Jesus healed him completely. His leprosy gone. Wala na pong ibang pinakamasayang tao kundi ang makapiling mo, ma-encounter mo ang Diyos ng lumikha sa atin. Ganun din po ang nangyari po sa atin. When we encounter Jesus, when we receive Jesus, nagbago po yung ating pananaw sa buhay. Amen? Si Jesus nang inuuna po natin. If you want joy in your life,
let Jesus first priority. And then others. And then yourself. That is acronym of joy. Verse 3, aga tayo Mary took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house filled with the fragrance of the perfume, expensive perfume. So habang sila po ay kumakain, meron pong biglang nag-entertain sa kanila o masasabing awkward action. Sapagkat kumakain sila, biglang lumabas o dumating si Mary at may daladalang perfume. So anong ginawa ni Mary? Ito po yung Mary na ito, siya yung laging nakaupo sa paanan ng Panginoon. Laging nagme-meditate kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Laging nakaupo sa paanan. Doon siya nagko-quiet time. Doon siya nagbulay-bulay kung sino si Jesus Christ. At mula noon, nagkaroon siya ng tiwala, trust. She believed Jesus, the Lamb of God, the Savior. Mary anointed Jesus with oil because, ano po yung action na to? Nagsasabi, siya po ay nagbuhos. Sa John po, tinignan sa feet. Pero sa ibang account, kasi ang binubuhusan is sa ulo. Anoints. Anointed one. Dito po pumapasok yung Christos. Ibig sabihin, pinahiran. Jesus means Yeshua or Joshua means Savior. Yan po yung kahulugan ng pangalan ng Panginoon. Jesus. And then Christ, pinahiran, anointed one, Christos in Greek. So, prophetic action for the preparation of His burial. Kailan ba tayo nagbibigay ng bulaklak sa mga patay? Sa burol, sa libingan, naghahagis. Binibigyan natin sila ng wreath. Pero dito, advance yung ginawa ni Mary. Preparation for His burial. Ito po ay naghahanda na siya. Dahil alam niya na si Jesus, ang kanyang Panginoon, ay mamamatay. Before Jesus died, she poured out perfume ointment used for embalmment. Para mabango. Jesus is the anointed one. Ito po yung sinabi ko kanina. Christos in Greek, the anointed one. Jesus, our Savior. Christ, the Messiah in Hebrews. So, ang pangalan pa lang ng Panginoon ay napakaganda po yung kanyang kahulugan. Next. In the Old Testament, people anointed with oil is a sign that God had chosen them for special purposes. Like David as king of Israel. Si Haring David ang nakaranas din po ng anointed oil. Aaron, priest, also a prophet. And also the prophet. Jesus is the promised Messiah sent by God, the Father, and Jesus fulfilled these important rules. So, pagkakatawan tao ng Panginoon, tatlong rule ang kanya pong ginampanan. As a king, siya po'y hari, he reigns over God's kingdom. As a priest, he reconciled people to God. As a prophet, he reveals God's truth. So, nandun na lahat, kompleto na lahat. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay karapat-dapat na maging Diyos. Siya ay representative ng Diyos. Siya ay 100% man, 100% God. Tignan po natin kung gaano kahalaga yung dala-dala ni Mary. How much is the cost? Mary wiped with her hair to show her devotion to Jesus. Ito po yung pagpunas ng buhok.
Hindi po ito pangkaraniwan. Pero yung pagpunas o yung paghugas ng paa ng mga bisita, ito po ay customary nila. Gawain po nila bago ka pumasok sa tahanan. But si Mary, kaiba-iba yung kanyang ginawa. Mary wiped with her hair to show her devotion to Jesus. Siguro hinubad na niya yung kanyang pagkatao at naging slave. Her act of love and worship was public, spontaneous, sacrificial, personal, and unashamed. So hinubad na niya yung kanyang pagkatao. Ibinuhos na niya ang lahat kay Jesus. Jesus called this good works. Yun pala yung pinakamaganda gawin natin sa buhay natin. Martha served Jesus. Mary worshiped Jesus. But Judas Iscariot, one of his disciples. So magkano po yung ano? Mamaya makikita po natin kung magkaano. How much the cost. Kung dala-dala po ni Mary, ang sabi ni Judas, one of his disciples, he who was to betray him. So si John, pinapaunahan na si Judas ang siyang magkakanulo kay Jesus. Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? So ang ganda, katahimikan, no? Pagpupunas. Nakita ngayon ni Judas kung ano yung ginagawa ni Mary. Bakit hindi na lang ibenta yung pabango na yan at ipamigay sa mga mahihirap? Ang isang denari po ay katumbas ng isang denaryo. Denari is plural. So denarios is isang sweldo sa isang araw. Sa ngayon po, magkano po ang sweldo ng isang laborer? Yung minimum po natin, 600, 700, 500. So palagay na lang po natin 500. So 500 times 26, kasi may linggo eh. So 26 lang. So times, ano? 12,000. Tapos isang taon, 300 denari. So yung pabango na dala-dala ni Mary ay kasing halaga ng isang taong sweldo ng manggagawa. So magkano lahat yon? Estimate ko mga 156,000. So nanghihinayang si Judas. Bakit kaya? He said this not because he cared the poor, but because he was a thief and having charge of the money. Kaya niya pala sinasabi doon, sapagkat si Judas ay isang magnanakaw. Dala-dala niya yung maleta. Nakarelate ata kayo ah. Money bag. Siya yung treasurer. Dala-dala yung pera. So, bawat pera siguro na makita na, sana akin yan. Dadalhin ko dito yan. Sa Pilipino, walang ganyan, di ba? Pilipino, meron bang ganyan? Pag gumawa ng tulay, eksakto yung budget, di ba? Kailangan tama yung sukat. So, maalala po natin, maraming naguguluhan sa bansang Pilipinas dahil sa magnanakaw. At may daladalang maleta. He used to put himself to what was put into it. Judas was an apostate. Ano ba yung apostate? What is apostate? Somebody who defect from truth or reject with the knowledge of the truth.
tumatanggi sa katotohanan si Judas. Bagamat siya ay kasama ng Panginoon ilang taon, nakikinig sa salita ng Diyos, ano ang wala kay Judas na mayroon doon sa 11 disciple? Believe. Hindi siya naniwala, sumampalataya kay Jesus. Tumanggi sa katotohanan. So, ligtas ba si Jesus? Si Judas? Dahil kasama niya ang Panginoon? May fellowship siya sa Panginoon? Ano ang wala kay Judas? That transformed life. Hindi siya na-born again kailanman. Nakikipag-fellowship lang siya. Nakikisama lang siya. Pero hindi na bago ang kanyang puso. Hanggang pagkatapos ng usaping ito, doon sa Thanksgiving party, sa ibang account sa Mateo, Mark, si Judas ay lumabas. Anong ginawa niya? Pinagkanulunan niya ang ating Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. Kung kay Mary ay 1 year, kasing halaga ng kanyang pabango, yung 30 silver, equivalent to 4 months. Ang baba ng presyo. No? What is the most expensive perfume in the world? The world most expensive perfume is Shamak. Magkano to? According to the Guinness World Record, Shamak is the present. Mas mahal pa sa Mercedes-Benz. Mahal pa sa sasakyan. Sinong gusto magkaroon yan? Wala po kayong mabili. Bibihira lang yan lumabas. Sapagkat ang kanyang takip o kanyang bote ay nakakahalaga ng pure gold, silver. At yung kanyang bote ay Murano glass. Hindi ko alam yun. Yung pabango na dala-dala ni Mary is pure nard. Ano yung pure nard? Ano yung nard? Nard is a kind of herb. Saan matatagpuan? Bihira lang, wala sa Pilipinas. Kung saan matatagpuan, ito ay sa China. Sino po nakarating na sa China? Andun yung nard. And then sa Tibet. And then sa India. Marami palang pabango sa India. Bakit kaya? Nandun yung mga mamahaling pabango. Amen? So, Shamok. 2 meters tall daw yan. Ang taas. Pero anihin po natin yung pabango na yan sa ngayon. Kung meron tayo niyan. Ikukumpara sa paglilingkod sa Panginoon. No? Mas mahalaga ang paglilingkod, pagsamba sa Panginoon. Jesus leave her alone. Ito yung sinasabi ng Panginoon kay Judas. Pabayaan niyo siya. Bakit? Jesus agreed to what Mary did because it was a preparation for his approaching burial. Pabayaan niyo siya. Maganda ang kanyang ginagawa. Ito ay paghahanda sa aking paglilibing. For the poor you always have with you. Parang maganda, no? Yung sinasabi ni Judas. Sana na ibenta yan at ipamimigay sa mga dukha. It sound like good. No? Sana magamit yan sa mga mahihirap. Meron po siyang wrong motives. Bakit?
Kasi yung pera niya, yung gusto niya talagang mapasa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, for the poor you always have with you, but you do not always have me. It is right to take care for the poor, but not right now that I am here. Jesus meant there are priorities. There's temporary relief and there is eternal worship. Alam niyo ba yung ginawa ni Mary? Hanggang ngayon, maalala po natin. That is to worship to the living God. Worship to the living God. When the large crowd, matatapos na tayo. When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made to put Lazarus to the death as well. Because on account of him, many of the Jews were going away and believing. Ando na naman yung believing in Jesus. So napakaganda po na si Lazarus, ang nire-represent niya sa tagpong ito is witnessing. Bagamat siya po ay gustong patayin, muli, parang kawawa si Lazarus, ano? Kabubuhay ko lang, papatayin niyo naman, sasama niyo pa ako kay Jesus. Pero ang maganda po kay Lazarus, he was represent to testify Jesus, living witness. Si Lazarus ang ginamit ng Panginoon upang mapapatutuhanan na ang buhay, na ang kamatayan ay simple lang kay Jesus para buhayin. The resurrection of Lazarus is so important. So the chief priests missed the truth that was right in front of them. They rejected the one who could have given them eternal life. They are the opposition of the plan of God. So, 5 tao po yun na-encounter dito na sinasabi. Si Martha, buong pusong naglingkod sa Panginoon. She was represent the work and service in that dinner. She prepared for the Lord. Parang ang ganda na paglingkuran ng Panginoon. Pero paari na, hindi lamang dito nangyari kay Martha. Sa ngayon po tayo po ay buhay na. Ang pinakamagandang paglingkuran natin ay ang ating Panginoon. She prepared for the Lord. It is also as Mary offered. So mahalaga po yung mag-serve sa Panginoon, maging diakono. Mary represent worship and Lazarus represent witnessing and testimony. They knew Jesus as their Lord and Savior. Responding to Jesus is our choice. To service, to worship, or to witness, or to apostate. Apostate. Pwede natin pakinggan ang lahat ng sinasabi po ng Bible. I-memorize, i-meditate. Subalit, kung ito po ay ating nire-reject, tinatanggihan, tayo po ay magiging apostate. Wala sa atin ang katotohanan. Martha represent work and service. Sana yun po yung naisin po natin. But the most of all, worship and testify God. Not to become apostate. Opposition of Jesus. Dahil babalik ang Panginoon kung ano naging plano niya,
kanyang isasakatuparan. At yun ay ang pinakamagandang pangyayari sa buhay natin. To be with Him forevermore. To be with Jesus in heaven. At maiiwan yung mga opposition, yung mga nagre-reject kay Jesus Christ. Maraming Diyos, salamat po. Sapagkat ikaw, ang tanging dapat paglingkuran po namin. Salamat Panginoon at tanging ikaw lamang dapat naming sambahin sa buhay na ito. Hindi po kami dapat mahiya na mag-witness, mag-testify that you are the King of Kings, that you are our Savior. You are the Anointed One. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nakita po namin ng iyong mga best friends, ang kanila pong mga buhay. Nawa o Diyos, sa umagang ito, panibagong aral na aming pang natutunan na iyong pinasimulaan, that you are the influence of people. Bumaba ka mula sa langit, Panginoon, upang tumawag sa mga makasalanan. At ang sino man mag-respond, mapapibilang ito sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Martha, sa buhay ni Mary, at sa buhay ni Lazarus. Tunay nga po sila modelo ng isang paglilingkod, isang pagsamba. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong salita. Nawa, ito po ay aming magamit sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Para sa ating pong parting word, meron pa ba? May oras pa tayo? 5 minutes? Huddle time. Yung ating pong short time para makipag-fellowship sa bawat isa. If we really believe in Him, how do we respond? Paano tayo tutugon kay Jesus?